Mismong ang presidential sister na si Senator Amy Marcos ang nagpahayag ng pangamba sa inilabas na Executive Order 57 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layong palakasin ang seguridad sa West Philippine Sea. Partikular na tinukoy ng senadora ang Section 7 na nag-ootorisa sa National Maritime Center na tumanggap ng mga donasyon, kontribusyon o regalo. Ito yung sa issue ng ang ganda ng pinoint out ni Amy Marcos dito ha. In fairness sa kanya ha. Senator Amy, in fairness sa'yo, I like this. Hindi kasi pinoint out niya dito. Di ba yung sinasabi doon sa Coast Guard na kesyo may Chinese na mga tumutulong or something like that. Tapos kinulayan na naman nila. Sa panahon ni Duterte nangyari yan eh. Kaya ipatawag yan. Sabi ni nung matandang aswang doon sa kamera. Yung aswang na babae doon, yung ano ba ito? Yung mangkukulam doon sa kamera. Sabi, ipatawag dapat sa Senado yan at para magkaroon ng hearing tungkol dyan. Kasi bakit nagkaroon ng mga Chinese dyan sa Coast Guard? Sabi naman ito ni Amy, sandali. Yung itong mga to, hindi naman ito mga reservists. Ito ito yung mga nagbibigay lang, nagdo-donate. Ang tanong, wala ba sa batas yan? Sagot niya ni Amy, itong Section 7, authority to accept assistance and or donation. Pag sinabing and or, alam nyo na. Ibig sabihin, pwedeng assistance o di kaya donation. Or, pwedeng assistance at donation. The National Maritime Center is hereby authorized to accept donations, contributions, grant. Ano to? Bequest ba yan? Bequest o request? Basta, or give from domestic or foreign sources for purpose relevant to their mandates and functions subject to existing laws, rules, and regulations. Ano sabi? The National Maritime, domestic or foreign source pwedeng tumanggap mula sa domestic at foreign sources na naaayon sa batas at regulasyon para sa pagtupad sa kanilang mandato. Para kay Senator Marcos na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, maaaring magamit ito sa panghihimasok ng mga dayuhan sa issue ng West Philippine Sea. Dagdag ng senadora, solusyon para sa kapayapaan ng kailangan mula sa mga bansang nagsasabing tunay silang kaalyado ng Pilipinas para mapigilan ng panibagong sigalot. Giit pa ni Senator Marcos, dapat manaigang kalmadong pag-iisip, mahinahong pananalita at kalkuladong mga desisyon sa pagtugon sa issue. At nagsisimulaan niya ito sa maayos na pakikipag-usap sa China at iba pang claimant countries sa West Philippine Sea. Payo ng presidential sister, huwag magpadalos-dalos at basag ulo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino. Hindi, gusto namin padalos-dalos eh. Gusto namin yung barumbado eh. Di ba pwede away kung away? Gera kung gera. Matapang kami. Atapang atao. Hindi urong. Di ba pwedeng ganun? Fatima, salamat po Joel Villanueva, naghain naman ng resolusyon na nagpapahayag ng mariing pagkondena ng Senado sa patuloy na agresyon, pangaharas at delikadong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa West Philippine Sea. Nakasaad sa resolusyon na bagaman suportado ng Senado ang direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na tumugon kontra sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea, hinihimok pa rin ito ang ilang ahensya ng gobyerno na gawin ang lahat ng legal at diplomatikong pamamaraan para mahinto na ang agresyon ng China sa West Philippine Sea at mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Si Senate Deputy Minority Leader Rizzo Hontiveros hindi naman na nagulat sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Para sa senadora, kilala naman ng dating Pangulo na inuuna umano ang relasyon sa China kaysa sa national interest ng Pilipinas. Wow, Hontiveros! Inuuna daw ni Duterte ang China bago ang ating sarili, ang ating bansa. Ito lang, simpleng-simple lang, Hontiveros. Kailan mas maraming magulo? Nung panahon ni Duterte o panahon ninyo ngayon? Kasama ka na nga sa administrasyon ngayon eh. Hindi ko nga alam ba't tinawag kang oposisyon. Totoo. Saan ho ba talagang may pag-focus pa doon sa pagkamay? Hindi di ba tanungin ko kayo?
Saan mas nagsiserve ang interest ng Pilipinas? Dati, malaya tayo nakakangisda dyan. Minsan-minsan lang tayo taboyin, di ba? Itaboy. Pero mas malaya tayo nakakangisda. Mas malaya tayo nakakapunta dyan. Nagkaroon nga ng 25 papakita ko nga ho sa inyo, baka hindi kayo maniwala doon sa 25 kasi sinabi ho yan ni Sas. Actually, bago ho niya sinabi yan, kaya ako nalaman na 3 lang kasi kinuwento niya na sa akin. Tinanong ko kasi, alam naman ako eh. Mahilig magtanong. Ito, papakita ko lang ito. Hindi pala 25 Ito. Pakita lang natin. Sana yun. Ito. Ayan. Nung panahon ni 28 resupply mission. Ayan Ilan lang ang napigilan. 'Di ba? Ilan lang. Ang tanong ngayon, ngayon ba ilan yung talagang na masasabi nating na naantala. Kasi nga po, ang interes natin napaka-importante inuuna. Si Pangulong Duterte, kasi ang sinasabi ng mga kalaban, ano ka ba? Pro-China ka ba? Hindi ko kami pro-China. Hindi rin kami pro-America. Kayo puro kayo pro-America eh. Kami po'y pro-Pilipino. Ayaw namin na makawawa ang mga Pilipino doon. Ayaw namin silang itulak sa kapahamakan. Alam naman po natin na disgrasya ang mangyayari. Kung sakasakali, disgrasya ang mangyayari sa Pilipinas. Di ba ho? Ganun ang mangyayari. Bakit po natin pinagpipilitan? Pwede naman ho tayong makiusap na maayos. Pwede ho tayong ayusan muna. Yan yung sinasabi, huwag gamitin ng basag ulo, sabi nga ni Senator Amy. Huwag gamitin ng basag ulo para tayong mga sanggano. Porket mga bangag. Hindi ako sure Kaya para tayong basag ulo lagi.